kami po ay bumabati ng isang magandang gabi sa inyo lahat. At in behalf of Jesus Christ, the Freedom and Highly Favored Church from Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan, ay kami po ay taus-puso na nakikiramay sa mga naulila ni Rosalie Abelio at sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, mga magulang at mga kapatid at lahat ng kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay. At sa gabi pong ito ay patuloy po sa gabing ito ay nais po namin na samantalahin ang pagkakataon pong ito at sabi nga ng 2 Timothy chapter 4 verse 2 ay sabi po doon ng Diyos sa kanyang salita ay ipahayag mo ang aking salita napapanahon man o hindi napapanahon. Bagamat tayo po'y nasa panahon ng pagdadalamhati at pagluluksa ay napakaganda po na patuloy pa rin po natin na bigyan po ng panahon ang pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po bilang isang tinawag ng Diyos na tagapangaral ay saan man dako, sa anumang pagkakataon, sa anumang sitwasyon ay ito po yung tungkulin at iniatang po sa atin ng Lord. Na kahit sa panahon ng kalungkutan, kasiyahan, tagumpay at kabiguan ay mananatili po na tayo po ay mangangaral at magpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya po sa gabing ito ay bago po kami pansamantalang lumisan sa lugar na ito ay iiwanan ko po kayo ng mabuting balita. Sapagkat sa mundong ito ay laganap po ang hindi po magandang balita. Laganap po ang hindi po mabuting balita. Pero po sa pagkakataong ito ay habang tayo po ay nakikiisa sa paikidalamhati, paikiramay sa pamilya Abelio, ay tayo naman po ngayon ay makinig po ng mabuting balita na magmumula po sa banal na kasulatan. At ang nais ko pong ipahayag sa inyo na paksa sa gabing ito ay aking pong pinamagatan. Death is not the end. It is only the beginning. Napakarami pong tao sa ibabaw ng mundo in different religions ay akala po nila ang kamatayan pong pisikal ang katapusan sa anumang sitwasyon ng buhay. But I sad to say, I tell you, sa gabi pong ito ay nagkakamali po ang maraming tao. Kaya nga po may mga pagkakataon na kapag po ang isang tao ay hindi na po niya kaya ang pinagdadaanan sa buhay, sobra na po ang kanyang pinagdadaan ng pagsubok at problema, ay tinatapos po niya yung kanyang buhay. Kinikitil po niya yung kanyang buhay sapagkat akala po niya ang pagkamatay na pisikal, ang pagtapos ng buhay ay katapusan din po ng paghihirap. Hindi po. Kaya nga po, sa gabing ito po yung gusto ko pong iwanan sa inyo na isang mensahe as a messenger of God ay gusto ko pong bigyan po ng linaw na ang kamatayang pisikal ay hindi po katapusan. Bagkus ito po ay pasimula. Walang hanggang pasimula sa kabilang sitwasyon ng ating buhay. Kaya po ang sabi po doon sa Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Minsan lang pong mamamatay na pisikal ang isang tao. Kagaya po ng nangyari po kay Sister Rosalie. Siya po ay dumating sa point na namatay po siyang pisikal. At una-una lang po yan. Lahat po tayo ay dadaan sa tinatawag na kamatayang pisikal. Kaya sabi po ng Mangangaral chapter 8 verse 8, pag dumating po ang kamatayan, ito'y parang hangin. Hindi po ito kayang pigilin ni numan. Kaya po, hindi po tayo po pwedeng magmalaki sapagkat isang kisap mata lang po, kahit po tayo sa panahon ng kasibulan po ng ating karir, katagumpayan po natin, pero hindi po natin alam ang pagdating ng ating kamatayan. Hindi natin kayang pigilin. Kaya nga po dito po yung maliwanag po na binabanggit ng Hebrew chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao ang minsan lang mamatay. Meron po talagang tamang panahon
na itinakda ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Na tayo po ay darating sa point na ganito, kagaya po nangyari po kay Rosalie. Pero makikita po natin doon, pagkatapos po ng kamatayan, after physical death, haharap po tayo sa isang katotohanan. Tayo po ay huhukuman. Kaya hindi po pwedeng ang gagawin po ng isang tao ay siya mismo ang magdi-decide, kikitilin niya yung kanyang sarili kapag hindi na po niya kaya yung kanyang problemang pinagdadaanan, and then after that, para po tapusin na po niya ang hirap sa ibabaw ng mundo, hindi po. Sapagkat ang kamatayang pisikal ay pasimula pa lang po ng kawalang hanggan sa kabilang sitwasyon ng buhay. Kaya po, sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sapagkat bawat isa ay haharap sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ng kaukulang ganti, mabuti man o masama, nung siya'y nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa. Ito po ay matagpuan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Kaya po, lahat po tayo ay tatanggap ng kaukulang ganti. Batay po sa ating ginawa nung nabubuhay pa po tayo sa ibabaw ng lupa. Pagkatapos nating mamatay ng pisikal, individual, haharap tayo sa husgado ng ating Panginoon. Kung dito po sa mundo ay wala pong naging hustisya ang ating pong justice system, pero sa husgado po ng Panginoon, lahat pagbabayaran niya ang kanyang ginawa, mabuti man o masama, nung nabubuhay pa siya sa ibabaw ng lupa. Kaya napakaliwanag po na ang kamatayang pisikal ay pasimula ng kawalang hanggan. Kapag ang tao ay namuhay ng masama, namuhay ng lihis sa kalooban ng Diyos, ito ang husga at hatol or final judgment na kanya pong tatanggapin mula po sa husgado ng ating Panginoon. Kaya maliwanag po na binibigyan ko po ngayon ng diin at katotohanan yung ating pong topic na ang kamatayan po ay hindi po katapusan, kundi ang kamatayang pisikal ay pasimula po ng kawalang hanggan. Sabi po ng Mga Ngaral chapter 12 verse 14, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, isusulit natin sa Diyos. Lahat ng ating ginagawa, bagamat ito ay mayroon tayong kayang ilihim at itago sa ibang tao, sa mahal natin sa buhay, o even sa ating batas. Pero po sa batas ng Diyos, mabuti man o masama, lahat ng ating ginawa, lihim man o hayag, lahat po yan ay pagsusulit natin sa Diyos. Kaya napakaliwanag po, ang tao po kapag dumating po sa tinatawag na physical death, dito po magpapasimula ang hatol at husga ng Diyos na makapangyarihan sa lahat kung saan siya patutungo. Kaya po, ang kamatayan po ay pasimula ng kawalang hanggan. 2 lugar lang po ang pupuntahan ng ating kaluluwa. Either doon sa piling ng Diyos or doon sa walang hanggang kaparusahan. Wala pong ikatlong lugar. 6 na beses ko na pong tinatapos ang Bible from Genesis to Revelation at hanggang ngayon patuloy ko pa pong binabasa. Wala po akong nabasa sa Bible na sinabi ng Diyos na merong ikatlong lugar na kapag ang tao'y namatay, doon pupunta ang kanyang kaluluwa at para bang waiting. Wala po. Maliwanag po ang binabanggit ng ating Panginoon sa kanyang personal teaching. Nung siya po ay nasa lupa pa, siya po ay nagturo ng isang parable teaching.
from the book of Luke chapter 16, verse 19 up to following verses, patungkol sa lalaking mayaman at si Lazaro. Nung sabay mamatay, hiwalay po ang pinuntahan ng dalawang ito. Kaya maliwanag po, kapag ang tao'y namatay, hindi po matatapos ang kanyang hirap o ang kanyang kaligayahan. Pag ang tao'y namatay, dito pa lang po magpapasimula ang walang hanggang hirap o kasiyahan. Kaya po, napakahalaga na ang kamatayang pisikal, ito po ay pinaghahandaan. Kaya po, sabi ng Mga Ngaral chapter 7, verse 2, if I'm not mistaken, mangmang ang isang tao na ang laging laman ng isipan niya ay puro kasiyahan. Pero tunay na matalino ang isang tao na pinaghahandaan ang kanyang kamatayan. Ang tunay pong henyo, ang tunay pong matalino na nabubuhay sa ibabaw ng mundo ay yung mga taong bago pa lang siyang mamatay ng pisikal, na paghandaan niya ang kanyang kamatayan. Alam niya kung saan po siya patutungo. Mga kapatid, pasukan man natin lahat ng uri ng relihiyon, sekta sa ating bansa, wala pong binabanggit ang Diyos sa kanyang salita na ang relihiyon ang magliligtas sa ating kaluluwa. Wala po. Pero, pwedeng gamitin ang tamang relihiyon para dito natin matutunan ang tamang mabuting balita na dulot ay walang hanggang kaligtasan. Di ko po sinasabing walang kwenta ang relihiyon. Pero ang sinasabi ko po sa gabing ito, hindi po ang relihiyon ang makapagliligtas sa tao, kundi tamang relasyon sa ating Panginoon. Kung nakita po natin ngayong gabi sa aking tatlong bersikulong binanggit sa Bible, na talaga palang hindi pala ang kamatayan ang katapusan ng ating hirap, ng ating kasayahan, ng ating tagumpay. Bagkus, ang kamatayan pala ang pasimula ng walang hanggang tunay na kaligayahan, kapayapaan sa piling ng Panginoon, o ang kamatayang pisikal pala ang tunay na pasimula na walang hanggang hapis, pighati at kahirapan. Ngayon, ano ang kailangan nating gawin para makaiwas tayo sa hatol ng Diyos? Sapagkat maliwanag po na binabanggit po ng Hebrew, binabanggit po ng aklat ng Mga Ngaral, na kapag tayo po ay namatay, binabanggit po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 10, na kapag tayo po ay namatay, tayo po ay huhukuman ng Panginoon at tatanggapin po natin ang hatol batay sa ating ginawa, mabuti man o masama, hayag man o lihim. Dito ibabatay ng Panginoon ang magiging hatol at tusga sa bawat isa po sa atin. Kaya napakaliwanag po, napakahalaga po ang ating ginagawang pamumuhay as of now, until the end of our lives in this earth. Napakahalaga po na kung papaano po tayo namumuhay sa ibabaw ng mundo, pag tayo po'y biglang namatay, dito po ibabatay ng Diyos kung ano ang ihahatol sa atin. Kaya yung mga tao po na nagpakasasa, yung mga tao po talaga po na walang kasiyahan, yung mga tao po nagpatuloy po sa pagnanakaw, kahit napakayayaman na po nila, na hindi po nagkaroon ng simpatya at habag sa maraming taong mahihirap. Kung ano po ang kanilang ginawa sa ibabaw ng mundo, nakatakas man po sila sa batas ng ating bansa, pero hindi sila makatatakas sa final judgment ng ating Panginoon. Sapagkat individual tayo po'y haharap sa hukuman ni Kristo upang tanggapin ang kaukulang parusa at ganti batay sa ating ginawa nung nabubuhay pa po tayo sa ibabaw ng lupa. Kaya po, gusto ko pong bigyan diin sa inyong gabi sa oras na ito
Napakahalaga ang ating ginagawa sa ibabaw ng lupa habang tayo'y nabubuhay. Okay, balikan ko po yung aking pong tanong, dito na po ako magtatapos. Ano ang kailangan nating gawin para makaiwas tayo sa hatol ng Diyos patungo sa walang hanggang kapahamakan? Ako po'y naniniwala na wala pong nagnanais sa atin dito na tayo po ay matapos mamatay ay tatanggap tayo ng walang hanggang hirap, pasakit doon sa lugar na walang hanggang pagdurusa. Ako po'y naniniwala lahat po tayo dito ay nagnanais na tayo po ang magiging hatol sa atin ay buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon na walang sakit, kirot, init at pighati. Sapagkat ito ang pangako ng ating Panginoon. Okay, ito na po yung tatlong susi lang po ito na aking pong iiwanan sa inyo. Ito pong aking ipinapahayag sa inyo ay makikita nyo po, wala po akong itinuturo ngayon sa inyo na kahit anong uri at klaseng relihiyon. Ang aking pong itinuturo ngayon sa inyo sa gabing ito as a servant of God ay purong salita ng Diyos, mabuting balita mula sa ating Panginoon, mula sa banal na kasulatan. Number 1, napakahalaga po ang tao bago mamatay, bago mapugto ang kanyang hininga, bago mawala ang kanyang buhay sa ibabaw ng lupa, bago huminto ang tibok ng puso. Ang kauna-unahan dapat po niyang gawin ay tinatawag na repentance. Kailangan niyang mag-repent. Sapagkat ang isang tao na bago mamatay, hindi nakapagsisi at napugto ang kanyang hininga, nakalulungkot ang kanyang magiging hatol. Kaya napakahalaga po ang tinatawag na genuine repentance bago siya mamatay. Nakalulungkot po, napakaraming tao sa ibabaw ng mundo, kaya lang po nagiging seryoso na at talagang hinahanap na po ang Diyos ng puso sa puso kapag nararamdaman na niyang malapit na siyang mamatay. Pero ang tao habang malakas, habang maganda ang karir, habang nagtatagumpay, wala pong panahon sa Diyos. Ito po ay isang personal ko pong experience. Bilang isang lingkod ng Diyos, sa napakadami ko pong kaibigan, kakilala, na aking pong binabahaginan, sinesharean, iniimbitahan sa gawain ng Panginoon, wala pong panahon ng bawat isa. Pero kapag dumating po ang panahon na siya po ay nagdideliryo na, may malubhan ng karamdaman, doon po sa puntong iyon, hinahanap nila ang Diyos. At napakahalaga po na ang tao bago mamatay, dumating ang point na totally talaga siyang magsisisi sa lahat ng kanyang nagawang kasalanan mula sa puso. Ano po ang sabi po ng Diyos sa kanyang salita? In the book of 1 John chapter 1 verse 9, ito po ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita from the Holy Scripture. 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Makikita po natin, sabi ng Diyos sa kanyang salita, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat na tayo ay lilinisin at patatawarin sa lahat ng ating karumihan. 1 John chapter 1 verse 9. Kaya napakahalaga po ang isang tao sa panahon pa lang po ng kasibulan, sa panahon pa lang po ng kalakasan, sa panahon pa lang po ng tagumpay sa buhay, natutunan po niya
nakilanli ng kanyang sarili na siya po'y namumuhay sa kasamaan at kasalanan. Kaya siya po ay personal na nagpakumbaba. Siya po ay personal na hinanap po niya ang Diyos through our Lord Jesus Christ. Through the power of the Word of God. Kaya ngayon pong gabi, ito po ang kahalagahan. Ang kahalagahan po na naipapahayag ang salita ng Diyos. Ang Word of God about the gospel of salvation. It is not about religions. It is about the goodness and faithfulness of our Lord Jesus Christ. Sa gabing ito, mapapansin niyo po mula po pasimula hanggang ngayon, wala po kayong madidinig po sa akin na ang pinapahayag ko po ay isang sekta, isang relihiyon, isang grupo o isang denomination. Saksi po kayo. Ang ipinapahayag ko po ngayon sa inyo ay isang mabuting balita para tayo po'y makaiwas sa tiyak na kapahamakan at hatol ng Diyos. Kaya po, napakahalaga po ang pagsisisi. Napakahalaga po ang repentance. Kapatid, wag na po nating intayin na tayo po ay dumating pa sa point na napaka-rugdog, bagsak, may malubhang karamdaman, saka lang tayo magsisisi. Hindi po. Napakasarap po na habang tayo'y nai-enjoy po natin ang ating kabataan, kalakasan, ang ating pong mga tinatangkilik sa buhay, ay maranasan na po natin talagang totoong tanggapin na tayo po'y makasalanan, marumi. At tayo po'y magpakumbaba na talagang talikuran ang maruming pamumuhay at kasalanan at aminin nating wala tayong magagawa kung wala ang ating Panginoong Hesukristo, the Son of the living God. Because Jesus Christ, He said, John chapter 15 verse 5, Jesus said, apart from me, you can do nothing. Sinabi yan ng Panginoon, kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Habang tayo po'y magmamalaki, magmamapuri, magmamayabang sa harap ng Panginoon, sinabi ng Panginoon, wala kayong magagawa. Ako po ay nagagalak sapagkat ang isa po sa pinakamayamang tao na bubuhay sa ating bansa, anak po na nasirang si Henry C. Siya po ngayon ay natutong tumalikod sa kasalanan at siya po ngayon ay kumilala sa ating Panginoon. Siya po ngayon ay miyembro na po ng Christian Fellowship, CCF, sa Ortigas, sa isa sa pinakamalaking church sa ating bansa na pinangungunahan po ni Pastor kalimutan ko itong pastor na ito. Peter Tanchi. Can you imagine pinakamayamang negosyante, anak ng may-ari ng Henry C. Sa panahon ng kayamanan, kasikatan, kasibulan, natutong sumuko, tumalikod sa kasalanan. Ako po'y sobrang nabibless sapagkat bibihira po sa taong ganyan. Ito po talaga niya ang tinalikuran ng kasalanan, pinagsisihan ng kasalanan. And then second point na dapat po natin gawin para po tayo hindi tumanggap ng parusa na walang hanggan sa Diyos ay yung tinatawag na receive. Una po, repent. Pangalawa po, receive. Kailangan natin tanggapin. Sino po? Si Jesus Christ, the Son of the living God. Si Jesus Christ po na napako sa krus. More than 2,000 years ago, na siya po ay napako sa krus. At kaya po sa napako sa krus, pinarusahan, pinatay. Dahil po sa iyo, sa akin, sa ating lahat, tinubos niya po tayo sa ating pong mga kasalanan. At hindi po natin kailangan na pong ulitin yung kanyang hirap na ginawa. Wala tayong mababasa sa Bible from Genesis to Revelation na kailangan pa nating ulitin yung kanyang ginawa para tayo po ay maligtas. Ang sabi po
ng John chapter 1 verse 12. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Kapag po pala tinanggap natin ang ating Panginoon as a personal Lord and Savior, magpapasimula po na tayo tatawaging mga anak ng Diyos. Kaya kung tayo po'y anak na po ng Diyos, anumang oras po tayong mamatay, tayo po'y magiging heaven citizen. Magiging tagalangit po tayo sapagkat yung ating pong Panginoon na tinanggap nung tayo nabubuhay pa sa lupa ay nasa langit, wala po sa impyerno. Kaya napakahalaga po na ang tao habang nabubuhay sa ibabaw ng lupa, ang kanyang ipaglalaban, ang kanyang ipagtatanggol, hindi ang kanyang relihiyon. Marami pong tao nag-aaway-away, nagkaagalit ng dahil po sa kanya-kanyang relihiyon. Nagdidibate, nagkakawatak-watak. Pero hindi po yun itinuro ng ating Panginoon. Ang itinuro po ng Diyos sa atin, ang sino mang tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang personal Lord and Savior ay tatawaging mga anak ng Diyos. Sapagkat ang Panginoon Hesus din po ang may sabi in the book of John chapter 10, noong ang mga Pharisee, ang mga Saduceo, mga leader ng mga unang relihiyon noong araw, ay nakikipagtalo sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, ang inyong ama ay ang inyong amang dyablo, sapagkat siya'y ama ng kasinungalingan. So meaning to say, hindi pala lahat ng tao kahit nagbabasa ng Bible, kahit leader ng relihiyon, kahit siya ay talaga ay tagapanguna sa relihiyon, ay anak ng Diyos. Sapagkat ito pong mga Pharisee, itong mga Sadducee, itong mga Eskriba ay mga tagapangaral, mga tagapagturo ng kautusan that time. Nakikipagtalo, nakikipag-debate sa ating Panginoon. Pero sila ay kinumpront ng ating Panginoon. At ang sabi ng Lord sa kanila, ang inyong ama ay ang inyong amang dyablo, si Satanas, sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan. So makikita po natin, hindi lahat ng taong nabubuhay sa ibabaw ng mundo ay anak ng Diyos. So, meaning to say, kaya ang isang tao pag biglang namatay, hindi siya naging anak ng Diyos. Ang kanyang kaluluwa ay mapupunta doon sa dagat-dagatang asupre ng impyerno. Hindi sa kayang iligtas ng kahit anong uring dasal, usal o relihiyon. Sapagkat ang tao po pag namatay, makinig po kayong mabuti, right on the spot, may pinupuntahan na po ang kaluluwa. Luke chapter 16, nang ang dalawang klaseng tao'y namatay, hindi na po nanatili kahit isang minuto sa lupa ang kanilang kaluluwa. Right on the spot, may pinuntahan ng kaluluwa ng lalaking mayaman at si Lazaro tatad ng sugat. Kaya ito po yung maliwanag po na katotohanan na mismong si Jesus Christ po ang nagturo. Kaya po tayo, pag tayo namatay, kapag tayo hindi naging anak ng Diyos, kapag tayo hindi nagsisi sa ating mga kasalanan, ay sad to say, diretso po ang kaluluwa ng isang tao sa kaparusahan. Dito pa lang po magpapasimula ang kanyang buhay ng kanyang kaluluwa na nararamdaman niyang hirap, pighati, init, pasakit doon sa lugar na kanyang pupuntahan na walang hanggan, eternal, forever. And then last point, para po tayo hindi makaranas ng hatol at kaparusahan mula sa Diyos, believe. Una po, repent. Pangalawa po, receive. Pangatlo po, believe. Kailangan po ang tao habang nabubuhay ay makasumpong ng tamang sasampalatayanan. Kailangan po ang tao habang nabubuhay, hindi pa po napupugto ang kanyang hininga,
hindi pa po sa namamatay na pisikal, ay masumpungan niya ang tamang paniniwalaan, tamang sasampalatayanan, na makapagliligtas sa kanya sa walang hanggang kaparusahan. Kaya nga po, napakahalaga po ang tao po'y makapakinig. Sapagkat sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, faith comes from hearing and hearing the Word of God. Magpapasimula po ang tamang pananampalataya once na ang tao po'y nakapakinig ng tamang aral, mabuting balita nung siya'y nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa. Kaya po sa gabing ito, naging makabuluhan po ang pagkamatay ni Sister Rosalie. Bakit po? Sapagkat ang kanyang kamatayan ay naging dulot para po maipahayag sa atin ngayong gabi ang isang tunay na mabuting balita na mag-iiwas sa atin sa walang hanggang kaparusahan, hatol mula sa Diyos. Sabi po ng John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Mga mahal ko pong kababayan, dito po sa lalawigan ng Bulacan, sa bayan po ng Bustos, San Pedro. Ngayong gabi, napakahalaga po kung sino yung ating tunay na si pinaniniwalaan at sinasampalatayanan. Sapagkat napakaliwanag po ang sabi ng Diyos sa kanyang salita. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo, na namatay sa krus, na bayubay sa krus. Tiniis ang hirap na dapat tayo ang lumasak, na ang sino mang mananalig at sasampalataya kay Jesus ay hindi na parurusahan, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang mabuting balita na aking pong iiwanan sa inyo pansamantala. Pwede po ba tayong tumayo lahat? Mga kapatid, sa oras na ito, wala po sa ating mawawala. Sa oras na ito, walang bagong relihiyon at sekta na ako po'y ino-offer sa inyo. Ang aking pong ipinapahayag sa inyo ay isang bagong relasyon sa pamamagitan ni Kristo Jesus na bugtong na anak ng Diyos. Si Jesus po, nung mula nung tanggapin ko, 1991, sa panahon ng kabataan, siya po ang bumago ng buhay ko. Siya po ang umakay sa akin sa isang tamang landas. From 1991 until now, hindi po ako bumitaw, hindi po ako lumihis. At thank God, di ko po pinangarap na maging tagapangaral ng salita ng Diyos. Ito po isang highest calling na hindi ko po natanggihan mula sa Diyos. Tinawag niya ako bilang tagapangaral ng salita niya para ang mga tao sa lahat ng lugar, sa lahat ng panig ay makapakinig ng mabuting balita para magkaroon ng tunay na kaalaman, relasyon, at buhay na walang hanggan. Sa oras pong ito, ako po'y mananalangin ng panalangin ng pagtanggap. Pero bago po tayo manalangin ng panalangin ng pagtanggap, nais ko muna pong tayo po'y umawit ng isang awit. And after that, ako po'y mananalangin ng pagtanggap. Rachel, patuloy po nating purihin ang Panginoon. Patuloy po nating ibalik sa Kanya ang papuri at pasalamat
na nararapat lang sa atin Diyos, na walang katulad, napakabuti sa lahat ng panahon. Lumiwanag ang dilim, iyong trono ay iniwan, mga buhat at buwan, tinatanggap kita, tinatanggap kita. Sa pangalan mo, may kanta. Yes, Lord. Sa pangalan mo, may kagaliwan. Yes, O God. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Yes, O Sa God. pangalan mo, Yes, Lord. sa pangalan mo, Salamat, Panginoon. Salamat. sa simula't ika'y naging at palaging pag-ibig mo sa kung ikaw ay dumating, lumiwanag ang dilim, iyong trono ay iniwan, kung kagapoy matapuan, tinatanggap kita. Tinatanggap kita. Sa pangalan mo, may kaligtasan. Sa pangalan mo, may kagaliwan. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, sa pangalan mo, sa pangalan mo, may kaligtasan. Sa pangalan mo, may kagaliwan. Sa pangalan mo, may katagumpayan. Sa pangalan mo, sa pangalan mo, Sa oras pong ito, ako'y mananalangin ng pagtanggap. Napakapalad niyo po sapagkat sa gabing ito, hindi isang aksidente na ngayong gabi ay narito po kayo. Sapagkat mahal na mahal kayo ng Diyos. Ayaw na ayaw niya na kayo po ay mapahamak ang inyong kaluluwa. May napakagandang plano ang Diyos sa iyo, kapatid. Atin pong itaas ang ating dalawang kamay at tayo po'y sama-samang yumuko at pumikit. Kapatid, sa oras na ito, ang ating pinag-uusapan ngayon ay eternal life. Buhay na walang hanggan. Assurance of salvation. Kaya huwag kang papayag.
na sa gabing ito ay makaalpas ito. Sa oras na ito, sumunod ka sa panalangin ito, pangungunahan kita. Walang mawawala sa iyo, kapatid. Bagkus, may isang bagong tagumpay sa buhay mo na mangyayari. Panginoon, sa gabi pong ito, maraming salamat. Salamat sa inyong mga salita na aking pong napakinggan. Ako po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa gabing ito. Gaya po ng aking napakinggan, upang hindi ako dumaan sa paghatol at kapahamakan na walang hanggan. Sa oras na ito, ako po'y nagsisisi. Lahat ng aking nagawang kasalanan, minanang kasalanan, hayag at lihim, alam ko pong alam niyo po itong lahat. Wala akong maililihim. Sa oras na ito, ako po'y nagsusumamo at nagpapakumbaba, nagsisisi, at handang talikuran. Simula sa oras na ito, ang lahat ng aking ginagawang kasalanan. At sa oras na ito, ibinubukas ko po ang aking puso. Inaanyayahan kita, Panginoon. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap po kita, Panginoong Jesucristo, sa gabing ito bilang personal Lord and Savior ng aking buhay. Simula po sa gabing ito, ikaw na po ang masunod. Ikaw na po ang maghari sa aking buhay. At higit sa lahat, kinikilala kita. Pinaniniwalaan kita. Sinasampalatayanan kita bilang aking Panginoon, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po. Maraming salamat. Ako na lang po ang mananalangin. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Ghost, thank you so much for this moment. Niloob niyo po muli ang inyong lingkod ay dinala at itinayo sa lugar na ito upang tupdin, gampanan ang tungkulin na iniatang niyo po sa inyong lingkod, na ipahayag ang mabuting balita na dulot ay kaligtasan, napapanahon man o hindi napapanahon. Dalangin ko po, Father God, ang bawat isang babae at lalaki na ngayon po ay nakapakinig. Even po yung mga inabot ng pampalakas tinig na ito, na kahit nandyan po sa kanilang mga lugar, bahay, na merong ginagawa pero napakinggan nila ng taimtim ang salita nyo, dalangin ko po dakilang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Kristo Jesus, na kayo po ang patuloy pong gumalaw at kumilos, O God. Maranasan po nila ang kasabikan, maranasan po nila ang inyong galaw at kapangyarihan, maranasan po nila ang isa pong kauhawan at kasabikan sa patuloy pong paglakad at pakikinig ng inyong buhay at makapangyarihang salita. And we believe, Father God, I declare, Father God, in this moment, the spirit of salvation, the spirit of assurance of salvation, O God, ay mararanasan, may experience ng bawat isang babae at lalaki na ngayon po'y nakapakinig sa oras na ito. Heavenly Father, thank you so much. Kayo ang may sabi, Panginoon, na kahit isa lamang na makasalanan ay tumalikod at magsisi, tumanggap sa inyo, ay libo-libong laksa-laksang anghel ang nagdiriwang sa kalangitan, sapagkat merong tumanggap, merong nagsisi, merong namalampalataya sa inyo, O God. And we believe, Father God, tonight, hindi lang isa, dalawa, tatlo ang tumanggap at nanalig sa inyo, Panginoon. Kaya po libo-libong anghel ang nagkakatuwaan, ang nagkakasiyahan sa kalangitan. Oh, we worship you, Father God.
We honor you. We glorify your name, Father God. By the power of your Spirit, oh God, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you in your Spirit, oh God, Lord. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Pinatunayan niyo po, Lord, ang gawain ito, ang pangangaral ng inyong lingkod ay meron po naganap na katagumpayan, Panginoon. Salamat, Lord. Maraming salamat. Salamat, Panginoon. Salamat. Lord, we lift unto you ang mga naulila ni Sister Rosalie Abelio, kanyang asawa, mga anak, mga kapatid, magulang, mga kapamilya, kaibigan. Lord, I pray, O God, the comfort, peace, joy comes from you. By the power of the Holy Spirit, ay idaloy niyo po sa kanilang mga puso at isip. Kayo magbigay, Lord, ng kapanatagan, kapayapaan, kalakasan, kaaliwan na nagmumula sa inyo, Panginoon. And we believe, Father God, I claim it, na kayo'y gagalaw at kikilo sa pamilyang ito. Kayo po'y kikilalanin po nila bilang personal Lord and Savior. Sila po'y patuloy pong mananampalataya sa inyo at susunod ng buong katapatan. Sapagkat ito ang susi upang maranasan namin ang walang hanggang buhay na may kapayapaan, may kalakasan, may kaaliwan, may katagumpayan na nagmumula sa inyo. Lord, ang bawat isa nakikiramay ngayong gabi, O God, I pray to you, Father God, idaloy niyo po sa ilang mga puso at isipan, O God, Lord, ang inyong presensya. Ang kapayapaan, kaaliwan, pananampalataya na nagmumula sa inyo ay maranasan po nila, Panginoon. We live unto you, Father God, men's and women's, O God, tonight, here in this place, the spirit of excitement, the spirit of eagerness, according in your will, the spirit of pride, faith, or belief, O God, idaloy niyo po sa buhay ng bawat isa. Ito po ang ma-experience po nila, Father God. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, thank you so much, O God, for the victory of our ministry, O God. Thank you so much, Lord. Salamat sa inyong pagsama. Salamat sa inyong gabay. Salamat sa inyong pangunguna. Salamat sa banal na Espiritu. Sa gabing ito'y nararanasan po namin sa lugar na ito, O God, sapagkat kayo po ang aming kasama, ang inyong presensya, ang inyong Espiritu. And now, Father God, we back to you all honor, all glory, all praises. In Jesus' name, amen and amen.